Ang tsampag ay na-chill na nang hilahin ako ni Ricardo Pena sa gilid sa kanyang New Year's Eve party. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nag-alok ng inumin. Tiningnan lang niya ako ng mga malamig na kulay abong mata at sinabi ang mga salitang magpapabago ng lahat. Teodoro, kailangan natin pag-usapan ang iyong kinabukasan sa Pena Industries. O sa halip, ang kawalan nito. Ako si Teodoro Hidalgo. Ako ay 47 taong gulang. At hanggang sa sandaling iyon, akala ko ay naayos ko na ang lahat. Sa loob ng 13 taon, nagtrabaho ako sa kumpanya ng aking biyenan na gumagawa ng mga produkto. Nagsimula bilang Junior Operations Manager at umakyat hanggang Senior Vice President. Ibinigay ko sa kumpanyang iyon ang lahat. Mga weekend, pista opisyal, oras kasama ang aking anak na hindi nababalik. Dahil nangako si Ricardo Peña na ang katapatan ay may halaga sa kanyang mundo. Ang party ay nasa kasagsagan sa likuran namin. Ang aking asawa, Divina, ay tumatawa kasama ang kanyang ina malapit sa mesa ng mga pampagana. Ang aking 12 anyos na anak na si Emilia ay naglalaro kasama ang kanyang mga pinsan sa sala. Lahat ay nagdiriwang ng pagdating ng bagong taon. Walang kamalay-malay na ang akin ay malapit ng matapos. Ano ang ibig mong sabihin na kawalan ng kinabukasan? Tanong ko, pinapanatiling mahina ang boses. Kami ay nakatayo sa opisina ng bahay ni Ricardo. Malayo sa ingay at sa mga taong naniniwala pa na ito ay isa lamang ordinaryong pamilyang salusalo. Si Ricardo ay nakasandal sa kanyang mahogany desk. Iyong isa na tinulungan ko siyang pumili 5 taon na ang nakalipas nang ayusin niya ang opisinang ito. Ikaw ay 47, Teodoro. Hindi yan matanda para sa isang lalaki. Ngunit matanda ito para sa industriyang ito. Kailangan namin ng bagong dugo. Mas batang isipan na nakakaunawa kung saan patungo ang teknolohiya. Pakiramdam ko ay sinuntok ako sa dibdib. Ricardo, ako ay kasama mo sa loob ng 13 taon. Pinataas ko ang kahusayan sa produksyon ng 40%. Nagdala ko ng mga kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang Santos Dial lamang ay 2 taon na ang nakalipas, putol niya. Ano ang nagawa mo kamakailan? At higit sa lahat, ano ang magagawa mo sa susunod na 20 taon? Dahil yan ang kailangan kong isipin, ang kinabukasan ng kumpanyang ito. Ang pinakamasakit ay kung gaano kakasual ang kanyang tunog. Parang pinag-usapan ang panahon sa halip na wasakin ang aking karera. Parang ang 13 taon ng dedikasyon ay walang halaga kundi isang expired na warranty. Pinapatalsik mo ako, sabi ko, ang mga salita ay parang abo sa bibig ko. Nag-restructure kami, pagtatama ni Ricardo. Ngunit ang kanyang tono ay nagpapakita na iyan ay corporate speak lamang para sa parehong bagay. Si Benito Cruz ay papalit sa iyong posisyon. Siya ay 29, may MBA mula sa Ateneo, at prangka, nagdadala siya ng enerhiya sa kumpanya na talagang kailangan namin. Si Benito Cruz. Kilala ko siya. Bata, ambisyoso, ang uri ng lalaki na nagsusuot ng mamahaling suit at nag-uusap tungkol sa disruption na parang relihiyon. Siya ay nahir 6 na buwan na ang nakalipas bilang konsultant. At pinayuhan ko pa siya sa ilang malalaking account namin. Kailan? Tanong ko. Enero 15 ang iyong huling araw. Bibigyan ka namin ng severance package. Siyempre. 6 buwang sweldo. Health insurance sa loob ng 1 taon. Ito ay higit pa sa mapagbigay. 6 buwang sweldo pagkatapos ng 13 taon ng serbisyo. Higit pa sa mapagbigay. Ang galit na lumalaki sa loob ko ay nagpapahirap sa paghinga. Alam ba ni Divina? Tanong ko. Hindi pa. Akala ko ay gusto mong sabihin sa kanya mismo. Pagkatapos ng party, siyempre. Walang dahilan na sirain ang New Year's Eve ng lahat. Doon ko naintindihan na hindi ito simpleng desisyon sa negosyo. Ito ay personal. Si Ricardo ay hindi kailanman nag-isip na ako ay sapat para sa kanyang anak. Hindi naniniwala na isang bata mula sa working class na barangay sa Quezon City ay karapat-dapat na maging bahagi ng pamilya Pena. At ngayon na nakuha niya ang 13 taon ng trabaho mula sa akin, tapos na siya. Lumakad ako palabas ng opisinang iyon at tumayo sa hallway na nakikinig sa mga tunog ng party na sumisingaw sa mga dingding. Tawa, musika, mga taong nagtotoast sa bagong simula habang ang aking mundo ay natatapos. Si Divina ay nasa tabi pa rin ng mesa ng pampagana. Ngunit ngayon ay nakatingin sa kanyang phone, ngumingiti sa isang bagay sa screen. Si Emilia ay lumipat sa piano at nagpipiano ng melody gamit ang isang daliri. Ang kanyang mukha ay nakakunot sa konsentrasyon. Nagdesisyon ako doon mismo. Hindi ang matalinong desisyon, hindi ang praktikal na desisyon, ngunit ang tanging desisyon na nararamdaman na tapat. Umalis ako. Lumakad ako lampas sa party. Kinuha ang aking coat mula sa closet sa harap.
at nag-drive pauwi sa katahimikan. Ang orasan sa aking dashboard ay nagsasabi na 10 oras 47 minuto yem. Sa loob ng 1 oras at 13 minuto, lahat ay magbibilang pababa sa bagong taon. Sila ay maghahalikan at magyakapan at gagawa ng mga resolusyon tungkol sa pagiging mas mabuting tao. Ako ay mag-iimpake ng aking mga bag. Kung nakikita mo ang halaga sa kwentong ito, kung ito ay nagpapaisip sa iyo tungkol sa katapatan, pamilya, at kung ano talaga ang mahalaga kapag ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ay nagtraidor sa iyo, pakihit ang subscribe button ngayon. Mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa isang panahon na ang isang taong pinagkakatiwalaan mo ay nagpabaya sa iyo. At huwag kalimutang i-like ang video na ito. Ang iyong suporta ay nangangahulugan ng lahat at tumutulong sa akin na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga makapangyarihang kwentong ito. Ang bahay ay tahimik nang makauwi ako. Sobrang tahimik. Tumayo ako sa sala kung saan si Divina at ako ay nag-host ng aming sariling New Year's parties sa loob ng maraming taon. Kung saan naglakad si Emilia sa kanyang unang hakbang kung saan namin binuo ang akala ko ay tunay na buhay na magkasama. Kinuha ko ang 2 suitcase mula sa garahe at nagsimulang mag-impake ng damit, toiletries, ang ilang personal na bagay na talagang mahalaga sa akin. Ang litrato ng aking mga magulang na parehong namatay sa loob ng 6 na buwan 3 taon na ang nakalipas. Ang pocket watch na ibinigay sa akin ng aking lolo nang magtapos ako sa kolehiyo. Ang baby blanket ni Emilia na iniingatan ko sa drawer ng aking opisina dahil minsan sa mahihirap na araw ay tinitingnan ko ito at naalala kung bakit ako nagtatrabaho ng husto. Halos tapos na ako nang marinig ko ang kotse ni Divina sa driveway. Bumukas ang pinto sa harap at ang kanyang boses ay tumawag na matalas sa galit. Teodoro, ano sa tingin mo ang ginagawa mo na umalis sa party na ganoon? May ideya ka ba kung gaano kakahiya iyon? Lumakad ako palabas ng kwarto na may suitcase ko. Si Divina ay nakatayo sa hallway. Nasa designer dress pa rin. Ang kanyang mukha ay namumula-mula sa tiyampag at galit. Pinatalsik ako ng iyong ama. Sabi ko ng simple. Kumurap siya. Ano? Ngayong gabi, bago kayo lahat magtutuos sa bagong taon. Hinila niya ako sa kanyang opisina at sinabi na papalitan ako ni Benito Cruz. Ako ay masyadong matanda, daw. Hindi nakapakipakinabang. Ang ekspresyon ni Divina ay nagbago. Ngunit hindi sa paraang inaasahan ko. Hindi gulat, hindi galit para sa akin, kundi kalkulasyon. Parang sinusubukan niyang alamin kung paano ito makakaapekto sa kanya. Teodoro, sigurado akong may ilang hindi pagkakaunawaan. Si tatay ay hindi basta-basta ginawa niya. Enero 15 ang aking huling araw. 6 buwang severance at isang handshake. Iyan ang nakukuha mo sa 13 taon sa Pamilya Pena. Well, baka kung ikaw ay mas proactive sa pag-aaral ng bagong teknolohiya. Si Benito ay may lahat ng ideya tungkol sa automation at AI integration. Baka iniisip lang ni tatay itinaas ko ang aking kamay. Pinahinto siya sa kalagitnaan ng pangungusap. Huwag ipagtanggol siya. Huwag gawin itong tungkol sa akin na hindi sapat. Ibinigay ko sa kumpanyang iyon ang lahat. Divina. Lahat. Kaya, ano ang ginagawa mo? Nag-i-impect. Saan mo sa tingin mo pupunta? Hindi ko alam, inamin ko. Ngunit hindi ako mananatili dito. Hindi sa bahay na ito na binili ng iyong ama para sa atin. Hindi sa buhay na ito kung saan ako ay mahalaga lamang hanggat ako ay kapakipakinabang sa Peña Empire. Ang mga mata ni Divina ay naging malamig. Ikaw ay katawa-tawa. Halos midnight na. Nasaan si Emilia? Naisip mo ba ang iyong anak? Si Emilia ay nasa bahay pa rin ng iyong mga magulang kasama ang kanyang mga pinsan. Siya ay magiging okay doon ngayong gabi. Sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Sabihin mo na tatawag ako bukas. Teodoro, kung lalabas ka sa pinto na iyan. Ano? I-divorce mo ako. Ang iyong pamilya ay itinapon na ako. Divina. Ano pa ang natitira? Kinuha ko ang aking mga suitcase at lumakad lampas sa kanya. Hindi siya nagtangkang pigilan ako. Siya ay nakatayo lamang doon sa hallway. Ang kanyang tsampag glass mula sa party ay nasa kamay pa rin. Pinapanood akong umalis na parang estranghero na hindi niya talaga kilala. Ang orasan sa aking kotse ay nagsasabi na 11 oras 38 minuto yem nang magsimula akong mag-drive. Wala akong destinasyon. Nag-drive lamang ako, pinapanood ang mga kalye ng aming suburban na barangay na nagiging highway, pagkatapos sa mas lumang bahagi ng bayan, kung saan ang bus terminal ay nakaupo na parang relikya mula sa ibang panahon. Nagpark ako sa halos walang laman na lot at tumitig doon sa gusali. Ilang tao ang nasa loob, nakikita sa maruming bintana. Mga manlalakbay na patungo sa kung saan para sa bagong taon.
Mga taong may plano at lugar na pupuntahan. Ako ay wala. Walang plano, walang destinasyon. Mga damit lamang sa aking mga suitcase, at galit na dahan-dahang nagiging iba. Kalungkutan siguro, o pagod lamang. Ang orasan ay umabot sa midnight habang ako ay nakaupo doon. Sa kung saan, ang mga tao ay nagdiriwang at naghahalikan at gumagawa ng mga pangako tungkol sa mas mabuting bukas. Sa kung saan, ang aking anak ay marahil ay pinapanood ang oasan ng kanyang mga lolo at lola na nagbibilang pababa sa zero. Sa kung saan, si Divina ay nagsasabi sa kanyang pamilya na si Teodoro ay nagloko lamang. Umalis ng walang dahilan. Nagpatunay na hindi siya talaga pena material. Bumaba ako sa kotse at lumakad papasok sa bus terminal. Ang ticket counter ay pinamamahalaan ng isang mukhang board na bata na hindi maaring higit sa 20. Sa likuran niya, ang departure board ay naglista ng mga lungsod na hindi ko pa napupuntahan. Cebu, Davao, Surigao, Palawan. Tulong. Tanong ng bata. Magkano para sa ticket sa kahit saan? Tiningnan niya ako na parang baliw ako. Kailangan mong pumili ng lungsod. Par. Cebu, sabi ko. Pinipili ang una sa listahan. On way. Ang tiket ay nagkakahalaga ng 1,270. Ang boss ay alis sa 2:15 minuto am. May 2 oras akong patayin sa bus terminal sa New Year's Eve. Pinapanood ang mga lasing na tao na pumapasok at lumalabas. Pinapanood ang mga pamilya na nagkikita. Pinapanood ang buhay ng iba, habang ang akin ay nawawasak. Umupo ako sa isa sa matigas na plastic chair at hinugot ang aking phone. 43 mensahe. Karamihan mula kay Divina, mula sa galit hanggang desperado. 3 mula sa kanyang ina, nagtatanong kung nasaan ako at kung kailangan ko ng tulong. 2 mula kay Emilia, na ipadala bago midnight. Tatay, nasaan ka? At Happy New Year, Daddy. Hindi ko masagot ang alinman sa kanila. Ano ang sasabihin ko? Na itinapon ako ng kanyang lolo na parang basura. Na kinampihan ng kanyang ina ang kanya. Na ang lahat na binuo ko para sa kanya ay nawawasak dahil ako ay hindi sapat na bata. Hindi ka pakipakinabang. Hindi penya sapat. Excuse me, sir. Okay ka ba? Tumingala ako at nakita ang isang batang babae na nakatayo sa harap ko. Siya ay siguro 28 o 29 na may maitim na buhok na nakatali sa ponytail at mga mata na may tunay na pag-aalala. Siya ay may dalang messenger bag at coffee cup. Nakadamit na parang bagong galing sa opisina kahit lampas na sa midnight. Okay ako, sabi ko ng otomatiko. Ngunit ang aking boses ay nabasag sa pangalawang salita. Umupo siya sa chair sa tabi ko. Hindi inimbita. Ngunit hindi ka nais-nais. Hindi ka mukhang okay. Mukha kang isang taong bagong dumaan sa pinakamasamang gabi ng kanyang buhay. May bagay sa kanyang direkta na nagpabagsak sa mga pader na aking binubuo. Siguro dahil estranghero siya. Siguro dahil wala na akong mawawala. Pinatalsik ako ng aking biyenan ngayong gabi. Sabi ko, ang mga salita ay lumalabas. Sa kanyang New Year's Eve party, pagkatapos ng 13 taon sa kanyang kumpanya. Sinabi na ako ay masyadong matanda, hindi nakapakipakinabang. Sinabi na papalitan ako ng ilang 29 anyos na may MBA na iniisip na alam niya ang lahat. Ang babae ay tumango ng dahan-dahan. Brutal iyan. Paumanhin. At ang aking asawa, tumawa ako ng mapait. Kinampihan ng aking asawa ang kanya. Hindi man lang nagtanong. Nagsimulang gumawa ng excuses para sa kanya na parang deserve ko iyon sa paanuman. Kaya, tumatakbo ka. Umalis ako. May pagkakaiba. Mayroon ba? Uminom siya ng kanyang coffee. Saan ka dadalhin ng bus ticket? Cebu, o siguro wala. Hindi ko na alam. Siya ay tahimik sandali. Pinag-aralan ako ng mga matinding mata na iyon. Pagkatapos, hinugot niya ang kanyang phone at tumawag. Tatay, sabi niya nang sumagot ang isang tao. Nakita ko siya. Tinitigan ko siya. Ano? Sigurado ako. Patuloy siya sa phone. Tinitingnan ako ng direkta. Nasa bus terminal siya. Bumili ng tiket sa Cebu. Malapit nang itapon ang 13 taon ng karanasan dahil may isang mayamang nag-convince sa kanya na walang halaga siya. Sino ka? Tanong ko. Ngunit itinaas niya ang isang daliri. Nakikinig pa rin sa sinumang nasa kabilang dulo ng tawag. Okay, dadalhin ko siya. Ibinaba niya at lumingon sa akin. Ang pangalan ko ay Victoria Alonzo. Ang aking ama ay si Jaime Alonzo. Siya ang nagpapatakbo ng Alonzo Manufacturing Solutions. Ang pangalan ay tumama sa akin na parang freight train. Ang Alonzo Manufacturing Solutions ay isa sa pinakamalaking industrial consulting firm sa bansa. Espesyalista sila sa pagbaliktad ng mga nabibigong kumpanya.
pag-optimize ng operations, pagbabalik ng mga namamatay na negosyo mula sa gilid ng bangin. Bakit ka narito? Nagawa kong tanungin. Dahil ipinadala ako ng aking ama upang hanapin ang isang tao. Isang partikular. Isang taong nagpataas ng kahusayan sa produksyon ng 40% sa Pena Industries. Isang taong nagland ng Santos Dial laban sa 3 mas malalaking katunggali. Isang taong mukhang tanga na iniisip na tapos na siya sa 47. Hindi ko ma-process ang naririnig ko. Aano mo alam tungkol sa aking ama ay pinapanood ka sa loob ng 2 taon? Ginoong Hidalgo. Siya ay naghihintay sa araw na si Ricardo Peña ay magiging tanga na pabayaan ka. At nang makita ko ang guest list para sa party ngayong gabi at marinig sa Grapevine ang nangyayari, alam ko na ngayong gabi ang gabi. Hindi ito makatuwiran. Tumayo si Victoria at iniunat ang kanyang kamay. Sumama ka sa akin. Gusto ka ni tatay na makilala. At maniwala ka, ang inaalok niya ay mas mabuti kaysa sa boss ticket sa Cebu at buhay na ginugol sa pag-iisip kung ano ang maaring nangyari. Tiningnan ko ang kanyang kamay, pagkatapos ang departure board, pagkatapos bumalik sa kanya. Bawat makatwirang bahagi ng aking utak ay sumisigaw na ito ay baliw. Ngunit ang parehong makatwirang utak ay nagbigay sa akin ng 13 taon ng katapatan sa isang lalaki na itinapon ako ng walang ikalawang isip. Ano ang gusto ng iyong ama? Tanong ko. Upang mag-alok sa iyo ng trabaho at ipakita sa iyo kung ano ang tunay mong halaga. Kinuha ko ang kanyang kamay at tumayo. Ang tiket sa Cebu ay nanatili sa upuan sa likuran ko. Ang ilang paglalakbay, natutunan ko ay hindi dapat gawin. Ang ilang katapusan ay talagang simula lamang sa disgise. Nag-drive kami sa tahimik na kalye sa Tesla ni Victoria. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa mga gusali na mukhang iba sa paanuman. Lahat ay mukhang iba ngayon. Hindi siya gumawa ng small talk. Hindi sinubukang punan ang katahimikan. Nag-drive lamang siya na may kumpiyansa ng isang taong alam ng eksakto kung saan siya pupunta at bakit. Pwede ba akong magtanong ng isang bagay? Sabi ko sa wakas, sige, bakit ako? May mas batang lalaki na may mas mabuting credentials. Mga taong may MBA mula sa mga paaralan na hindi ko kayang bayaran. Ano ang nagpapahalaga sa akin na hanapin sa boss terminal? Tumingin si Victoria sa akin. Pagkatapos bumalik sa daan. Alam mo kung ano ang sinasabi ng aking ama tungkol sa business school graduates. Alam nila ang lahat ng teorya, ngunit wala sa realidad. Maaari nilang sabihin sa iyo kung paano i-optimize ang proseso sa papel. Ngunit hindi sila kailanman tumayo sa factory floor sa 3 oras na sinusubukang alamin kung bakit ang production line 7 ay patuloy na nagja-jam. Sinabi ni Peña na ako ay masyadong matanda, na hindi ko naunawaan ang bagong teknolohiya. Si Peña ay isang tanga na nagmana ng kumpanya na binuo ng kanyang ama. Gusto mong malaman kung ano ang kinikilala ng tunay na mga lider. Karanasan, karunungan, ang kakayahang lutasin ang mga problema na walang maayos na sagot sa textbook. Nagpark kami sa parking garage ng isang downtown high-rise. Kahit sa 1 oras sa New Year's Day, ang gusali ay nagliwanag, ang mga bintana ay nagliliwanag laban sa gabi. Nagtatrabaho ang iyong ama sa New Year's. Nagtatrabaho ang aking ama kapag may trabaho na gagawin. Magugustuhan mo siya. Ang elevator ay dinala kami sa 27 TA floor. Ang mga pinto ay bumukas ng direkta sa reception area na sumisigaw ng tagumpay. Modern art sa mga dingding, sleek furniture, floor-to-ceiling windows na nakatanaw sa lungsod. Ngunit hindi ito ostentatious. Ito ay kumpiyante. Ang pagkakaiba ay lahat. Si Jaime Alonzo ay nakatayo sa tabi ng mga bintana nang pumasok kami. May coffee cup sa kamay. Siya ay siguro 65, na may pilak na buhok at uri ng presensya na pumupuno sa silid. Nang lumingon siya upang harapin ako, nakita ko ang mga mata ni Victoria sa kanyang mukha. Teodoro Hidalgo, sabi niya, tumatawid sa silid na may iniunat na kamay. Salamat sa pagdating. Ang kanyang handshake ay matibay, at napansin ko ang mga kalus sa kanyang palat. Ito ay hindi isang lalaki na gumugol ng kanyang buhay sa likuran ng desk. Siya ay nagtrabaho gamit ang kanyang mga kamay, nagbuo ng mga bagay, naunawaan kung ano ang tunay na paggawa. Ginoong Alonzo, pinahahalagahan ko kung ano man ito. Ngunit nalilito ako kung bakit ako narito. Ikaw ay narito dahil si Ricardo Peña ay isang tanga, at ako ay hindi. Siya ay nag-gesture sa leader chair. Umupo. Mag-usap tayo. Nawala si Victoria sa isa pang opisina. Iniiwan kaming mag-isa. Umupo si James sa chair sa tapat ko. Inilagay ang kanyang coffee sa mesa sa pagitan namin. Sinusundan ko ang iyong karera sa loob ng 3 taon, sabi niya.
Mula nang ibalik mo ang Peñas Cavite Facility. Naalala mo ba ang proyektong iyon? Naalala ko. Ang Cavite plant ay nawawalan ng pera sa bingit ng pagsara. Gumugol ako ng 6 na buwan doon. Naninirahan sa murang motel. Nagtatrabaho ng 16 na oras na araw upang idiagnose ang mga problema at ipatupad ang mga solusyon. Sa oras na umalis ako, ang facility ay kumikita muli. 53 trabaho na nailigtas. Naalala ko na hindi mo lamang nailigtas ang facility na iyon, Teodoro. Fundamentally mo itong binago kung paano ito gumagana. Nakikinig ka sa mga floor workers, ang mga taong aktwal na gumagawa ng mga produkto, at ipinatupad mo ang kanilang mga suhestyon. Iyan ay bihira. Karamihan sa mga consultant ay pumapasok na may prefabricated solutions na hindi pinapansin ang human element. Salamat, ngunit hindi ako tapos. Sumandal si Jaime. Pagkatapos niyan, pinanood ko kung paano mo hawakan ang Santos Dial. 3 mas malalaking kumpanya na nagbibid laban sa iyo. Lahat sila ay nag-alok ng mas mababang presyo. Ngunit hindi mo lamang ibinenta ang mga produkto. Ibinenta mo ang relasyon. Naunawaan mo kung ano ang kailangan ng Santos. Hindi lamang kung ano ang hinihiling nila. Ginoong Alonzo, bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil gusto kong hawakan mo ang aking operations division. Buong autonomy, 6-figure salary na may performance bonuses, equity stake sa kumpanya. Ikaw ay mag-o-oversee ng 12 regional managers at magiging responsible sa 500 milyon sa taunang operations. Ang numero ay tumama sa akin na parang malamig na tubig. Iyan ay higit pa sa kinikita ko sa pena. Iyan ang iyong halaga, Teodoro. Kung ano ang palagi mong halaga. Si Ricardo Peña ay masyadong tanga na makita ito. Umupo ako pabalik sa chair. Ang aking isip ay tumatakbo. Ngunit wala akong MBA. Wala akong credentials na meron ka. 13 taon ng tunay na karanasan sa mundo. Mayroon kang uri ng praktikal na kaalaman na hindi maaring ituro sa business school. At higit sa lahat, mayroon kang isang bagay na kulang sa karamihan ng mga tao sa industriyang ito. Integridad. Paano mo alam iyan? Ngumiti si Jaime. Dahil nang ang Cavite facility ay bumabalik, maaari mong kunin ang lahat ng credit. Sumulat ng report na nagha-highlight ng iyong brilliance. Gawin ang iyong sarili na mukhang bayani. Sa halip, sumulat ka ng 40 pahinang dokumento na nag-credit sa mga floor workers sa pangalan. Nagpapaliwanag ng kanilang kontribusyon ng detalyado. Ang report na yon ay dumaan sa aking desk. Doon ko nalaman na ikaw ay iba. Nararamdaman ko ang isang kakaibang nangyayari sa aking dibdib. Pag-asa siguro, o ang unang hininga pagkatapos na nasa ilalim ng tubig ng matagal. Ano ang aktwal kong gagawin? Pag-ayos ng mga sirang kumpanya. Kami ay nagko-consult para sa mga negosyo na nabibigo. At ang iyong trabaho ay alamin kung bakit at ipatupad ang mga solusyon. Ito ay high pressure, high stakes na trabaho. Ikaw ay maglalakbay, magtatrabaho ng mahabang oras, haharap sa imposibleng problema. Ngunit ikaw ay magpapabago rin ng buhay, magliligtas ng trabaho, magbuo ng isang bagay na mahalaga. Ito ay lahat na gusto kong gawin sa Peña. Ngunit hindi kailanman pinayagan. Si Ricardo ay pinanatili ako sa operational roles. Nag-manage ng umiiral na system sa halip na baguhin sila. Kailan ako magsisimula? Enero 2, bukas. Ang iyong anak. Siya ay nag-pause. Emilia, tama. Siya ay 12. Ang katotohanan na alam niya ang pangalan ng aking anak ay dapat na creepy. Ngunit sa paano man ay hindi. Ito ay masusing. Ito ay nagpapakita na ginawa niya ang kanyang homework. Paano mo alam tungkol kay Emilia? Dahil ginagawa ko ang aking negosyo na malaman tungkol sa mga taong kinuha ko. Ikaw ay magdi-divorce. Malapit na. Tumango si Jaime. Pagkatapos ay kailangan mo ng flexibility para sa custody arrangements. Pwede tayong mag-work from home 2 araw sa 1 linggo. Ikaw ay may buong control sa iyong schedule hanggat natatapos ang trabaho. Ito ay mukhang masyadong maganda upang maging totoo. Ito ay hindi. Ito ay kung ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay kinikilala ang iyong halaga sa halip na pagsamantalahan ito. Tiningnan ko ang mga bintana sa lungsod sa ibaba. Sa kung saan doon, si Divina ay marahil ay tumatawag sa kanyang ama. Nagsasabi sa kanya na umalis ako. Si Emilia ay marahil ay umiiyak. Nagtataka kung bakit wala ang kanyang tatay nang magising siya sa New Year's Day. Si Ricardo Peña ay marahil ay nagpaplano na kung paano ispin ang aking pag-alis bilang resignation sa halip na termination. Ano tungkol sa Peña Industries? Tanong ko, hindi ba may conflict of interest? Tumawa si Jaime. Si Ricardo Peña ay nag-undercoat ng kanyang mga katunggali sa loob ng maraming taon.
Ginagawang imposibleng mabuhay ang mas maliliit na kumpanya. Hindi ako nakikipagnegosyo sa mga taong ganyan. At hindi ka na rin. Kaya, ito ay tungkol rin sa pagbagsak sa kanya. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyo ng karera na deserve mo. Kung ito ay magpapakita kay Ricardo kung anong pagkakamali ang ginawa niya, iyan ay bonus lamang. Bumalik si Victoria na may folder. Kontrata, sabi niya, inilagay ito sa mesa. Standard Non-Compete Benefits Package, Equity Details. Basahin mo. Kung gusto mong suriin ng lawyer, maaari tayong maghintay. Kinuha ko ang folder. Ang numero ng sweldo sa unang pahina ay higit pa sa kinita ko sa 2 taon sa pena. Ang equity stake ay magiging milyon kung ang kumpanya ay patuloy na lumalaki sa kasalukuyang rate. Bakit, Victoria? Tanong ko bigla. Bakit ipinadala ang iyong anak na hanapin ako sa bus terminal? Ngumiti si James. Dahil si Victoria ay may magandang instincts tungkol sa mga tao, at dahil gusto kong makita mo na ang kumpanyang ito ay pinahahalagahan ang pamilya. Nagtatrabaho ako kasama ang aking anak dahil siya ay brilliant. Hindi dahil siya ay aking anak. Merit ang mahalaga dito, Teodoro. Iyan ang kultura na binuo namin. Naisip ko si Ricardo Peña, na nagbigay sa kanyang sariling manugang ng 13 taon ng trabaho at zero respect, na nag-hire kay Benito Cruz dahil mukha siyang mabuti sa papel. Hindi dahil kinita niya ang kanyang posisyon. Tatanggapin ko ito. Narinig ko ang aking sarili na sabihin. Tumayo si James at iniunat muli ang kanyang kamay. Maligayang pagdating sa Alonzo Manufacturing Solutions. Magsisimula ka bukas sa Siyam, oras ang ipapakita sa iyo ni Victoria ang iyong opisina at ipakikilala sa team. Ang bukas ay Enero 1 at mayroon kang 500 milyon na halaga ng operations na kailangang maging pamilyar. Inaasahan ka ng team. Nag-shock hands kami at nararamdaman ko ang isang bagay na nag-shift sa loob ko. Hindi lamang relief, ngunit layunin, direksyon. Ang pakiramdam na siguro ito ay hindi katapusan sa lahat. Nag-drive si Victoria sa akin sa isang hotel malapit sa opisina. Isa sa mga extended stay na lugar na may kitchenette at workspace. Sasakupin ng kumpanya ang 2 buwan habang inaayos mo ang iyong living situation, sabi niya. Pagkatapos niyan, may relocation package kung gusto mong lumipat mas malapit sa opisina. Kailangan kong makita ang aking anak. Siyempre, kunin ang umaga. Pumunta pagkatapos ng lunch. Ang 9 oras na bagay ay upang makita kung seryoso ka. Halos tumawa ako. Sinusubukan mo ako. Palagi. Ang aking ama ay hindi binuo ang kumpanyang ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga tao sa face value. Nagpark siya sa hotel parking lot. Teodoro, magiging tapat ako sa iyo. Ang trabahong ito ay magiging mahirap. Haharap ka sa resistance mula sa mga taong iniisip na nakuha mo ang posisyon dahil naawa sa iyo si tatay. Magtatrabaho ka na mas mahabang oras kaysa sa ginawa mo sa pena. Hindi bababa sa unang taon. Kaya kong hawakan iyan. Alam kong kaya mo. Nabasa ko ang iyong performance reviews. Lahat ng mga ito mula sa bawat taon. Ikaw ay nagdadala ng Peñas Operations Division sa nakalipas na 5 taon. Ngayon ay makakakuha ka na ng credit para dito. Pagkatapos niyang umalis, umupo ako sa hotel room ng matagal na tinititigan ang aking phone. Sa huli, tinawag ko si Divina. Sumagot siya sa unang ring. Saan ka ba? Ako ay nasa hotel. Okay ba si Emilia? Siya ay upset, Teodoro. Hindi niya naiintindihan kung bakit ka umalis. Pwede ba akong makipag-usap sa kanya? Alas negatibo 2. 00 am tulog siya. Pagkatapos ay sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Sabihin mo na susunduin ko siya bukas ng hapon at pupunta tayo sa pizza place na gusto niya. Si Divina ay tahimik sandali. Ano ang ginagawa mo, Teodoro? Ikaw ba ay may midlife crisis? Ako ay kumukuha ng bagong trabaho. Isang bagong hindi ka pa opisyal na umalis sa pena. Hindi ka basta pwede, Divina. Ginawa ng malinaw ng iyong ama ngayong gabi na hindi ako mahalaga sa kanya. Kaya, nakahanap ako ng isang taong kinikilala kung ano ang aking halaga. Ito ay baliw. Hindi, ang manatili sa isang kumpanya na tinrato ako na parang basura ay magiging baliw. Ito ay ako na sa wakas ay nagre-respect sa sarili ko ng sapat upang umalis. Kailangan ni Emilia ng stability. Kailangan niya ang kanyang ama na hindi tumatakbo sa paligid na gumagawa ng impulsive decisions. Kailangan ni Emilia ang kanyang ama na ipakita sa kanya na hindi mo hinahayaan ang mga tao na tratuhin ka na parang disposable. Tatawag ako sa kanya sa umaga. Ibinaba ko bago makasagot si Divina. Pagkatapos ay pinatay ko ang aking phone at natulog sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan na walang bigat sa dibdib ko. Kinaumagahan, Enero 1,
Nagising ako sa 6 oras hindi dahil sa alarm, ngunit dahil ang aking katawan ay sanay sa maagang umaga pagkatapos ng 13 taon ng conditioning. Nag-shower ako, nagsuot ng isa sa mga suit na iniimpake ko, at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang lalaki na tinitigan pabalik ay mukhang iba, sa paano man, mas magaan, na parang inilagay niya ang bigat na dala niya nang matagal na nakalimutan niya kung ano ang pakiramdam na tumayo ng tuwid. Pinatay ko ang aking phone. 72 mense. Hindi ko pinansin ang karamihan at tinawag ng direkta ang numero ni Emilia. Daddy. Ang kanyang boses ay maliit, nag-aalala. Hey, sweetheart. Paumanhin tungkol sa kagabi. Sabi ni nanay na nag-quit ka sa trabaho at umalis. Sabi niya na baka lumipat ka. Hindi ako nag-quit, baby. Pinatalsik ako ni Lolo Ricardo. Ngunit nakakuha ako na mas mabuting trabaho. Isang talagang mabuti. At hindi ako lilipat kahit saan na wala ka. Pangako. Pangako. Paano kung susunduin kita sa tanghali? Kumuha tayo ng pizza at ice cream at sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pwede ba akong manatili sa iyong bagong lugar ngayong gabi? Tiningnan ko ang hotel room. Hindi ito marami, ngunit akin ito. Talagang. I-impake ang iyong overnight bag. Pagkatapos kong ibaba kay Emilia, tinawag ko ang aking lawyer. Ang kanyang pangalan ay Martin Cruz. At ginamit ko siya para sa ilang contract work sa pena. Sumagot siya kahit New Year's Day. Teodoro, okay ba ang lahat? Kailangan kong hawakan ang aking divorce at kailangan kong tiyakin na ang aking severance package mula sa Pena Industries ay airtight. Walang loopholes, walang clauses na maaring makasakit sa akin mamaya. Sa wakas ay ginawa ni Divina. Ginawa ng kanyang ama. Mahabang kwento. Pwede ba akong tulungan? Na-draft na ang paperwork. Mayroon akong isang bagay para sa iyo na suriin sa Biyernes. Sa tanghali, nag-drive ako sa bahay ni Ricardo Pena. Ang aking mga kamay ay steady sa steering wheel. Ang aking isip ay malinaw. Si Divina ay nakilala ako sa pinto na may Emilia na nakatayo sa likuran niya. Backpack ready. Kailangan nating pag-usapan ito, sabi ni Divina. Hindi natin. Si Martin Cruz ay makikipag-ugnayan sa iyo tungkol sa divorce proceedings. Pwede mong kausapin siya. Teodoro, ikaw ay nagiging childish. Ako ay nagiging tapat. Sa unang pagkakataon sa 13 taon, ako ay ganap na tapat tungkol sa gusto ko at kung ano ang deserve ko. Si Emilia ay lumampas sa kanyang ina at niyakap ako. Namiss kita, daddy. Namiss din kita, sweetheart. Pumunta tayo sa pizza na iyan. Habang nag-drive kami palayo, si Emilia ay tahimik sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, ito ba'y dahil sa sinabi ni Lolo Ricardo sa iyo? Naririnig mo iyon. Narinig ko si nanay at lola na nag-uusap tungkol dito ngayong umaga. Sabi nila na ginagawa lamang ni Lolo ang pinakamabuti para sa kumpanya. Na dapat mong intindihin na hindi ito personal. Nagbark ako sa pizza place parking lot at lumingon upang harapin ang aking anak. Emilia, gusto kong tandaan mo ang isang bagay. Kapag sinabi ng isang tao na ang pagtrato sa iyo ng masama ay hindi personal, sila ay nagsisinungaling. Lahat ng ginagawa natin sa iba ay personal. At kung may gumawa sa iyo na pakiramdam mo na hindi ka mahalaga, na hindi ka sapat, lumakad ka palayo. Hanapin mo ang mga taong nakikita ang iyong halaga. Tulad ng iyong bagong trabaho. Eksakto tulad ng aking bagong trabaho. Sa pizza. Sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol kay Jaime Alonzo at Victoria. Tungkol sa bagong posisyon. Tungkol sa mga oportunidad sa unahan. Nakikinig si Emilia na may uri ng seryosong atensyon na karaniwang inireserve para sa kanyang paboritong mga libro. Kaya, tutulungan mo ang iba pang kumpanya. Tanong niya, ayusin ko ang mga sirang bagay, gawing mas mabuti. Iyan ang palagi mong ginagawa sa kumpanya ni Lolo. Ngunit ngayon ay gagawin ko ito sa aking paraan. At makakapag-spend ako ng mas maraming oras sa iyo. Ngumiti si Emilia, ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya sa loob ng mga buwan. Mabuti. Gusto ko kapag nasa bahay ka. Ngayong gabi, natulog si Emilia sa pull-out couch ng hotel room habang nanonood ng movie. Umupo ako sa maliit na desk na nagbabasa ng kontrata na ibinigay ni Jaime. Bawat clause, bawat benefit, bawat responsibilidad. Ito ay legitimate. Ito ay totoo. Ito ay lahat na nangako ang Pena. Ngunit hindi kailanman na-deliver. Ang aking phone ay nag-buzz ng text mula kay Victoria. Ang bukas ay magiging intense. Magpahinga at congratulations sa paggawa ng tamang pagpili. Nagtype ako pabalik, salamat sa lahat. Ang kanyang tugon ay dumating ng mabilis. Salamat sa aking ama. Ako ay messenger lamang. Ngunit para sa halaga nito,
Natutuwa ako na sumali ka sa amin. Kailangan namin ng mga taong talagang nagmamalasakit. Kinaumagahan, ibinaba ko si Emilia pabalik kay Divina bago pumunta sa Alonzo Manufacturing Solutions. Ang opisina ay abala kahit Enero 2. Mga taong gumagalaw na may layunin sa modern space. Nakilala ko ni Victoria sa elevator. Handa, gaya ng dati. Dinala niya ako sa opisina. Ipinakikilala sa mga miyembro ng team na desperadong sinusubukan kong tandaan ang mga pangalan. Si Marcos, ang logistics coordinator na. Nasa kumpanya sa loob ng 8 taon. Si Sarah, ang operations analyst na nagtapos sa UE sa 19. Si David, ang regional manager na nagbaliktad ng 3 nabibigong facility sa 2 taon. Lahat ay bata, talented, at ganap na nakatutok sa trabaho. Walang politika, walang backstabbing, kompetensya at respect lamang. Ang aking opisina ay nasa 27 TA floor na may bintana na nakatanaw sa lungsod. Ito ay 3 beses ang laki ng aking opisina sa Pena na may tamang desk, komportableng furniture, at sapat na space upang talagang mag-isip. Team meeting sa 30 minuto, sabi ni Victoria. Ipapresenta mo ang iyong approach sa operations management. Gusto ni tatay na marinig ang iyong philosophy bago namin i-assign ang iyong unang proyekto. Mabilis yan. Iyan ang paraan namin ng pagtrabaho. Mabagal ay mahal. Mabilis at matalino ang nananalo. Ang meeting room ay puno. 23 tao. Lahat sila ay tinititigan ako na may iba't ibang ekspresyon ng curiosity at skepticism. Umupo si James sa dulo ng mesa. Mukhang kalmado at expectant. Lahat, ito si Teodoro Hidalgo. Siya ay kukuha ng Operations Division. Teodoro, ang floor ay iyo. Tumayo ako. Ang aking puso ay tumitibok. Ito na. Ang sandali kung saan ako ay mapapatunay na deserve ko ang oportunidad na ito o kumpirmahin ang suspicions ng lahat na ako ay charity case lamang. Hindi ako magpapanggap na mayroon akong lahat ng sagot. Nagsimula ako. Ngunit gumugol ako ng 13 taon na natututo kung ano ang gumagana at hindi sa manufacturing at operations. At ang pinakamalaking bagay na natutunan ko ay ito. Hindi mo maayos ang kumpanya mula sa boardroom. Inayos mo ito mula sa floor. Sumandal si Marcos, interesado. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, ang mga taong aktwal na gumagawa ng trabaho ay alam higit pa tungkol sa siyang bagay kaysa sa alinmang konsultan. Ever. Ang aking trabaho ay hindi pumunta na may prefabricated solutions. Ito ay makinig, matuto, at ipatupad ang mga pagbabago na makatuwiran para sa bawat tiyak na sitwasyon. Itinaas ni Sarah ang kanyang kamay. Ngunit ano tungkol sa standardization? Kahusayan sa maraming facility. Mahalaga ang standardization. Ngunit hindi sa halaga ng effectiveness. Bawat facility ay iba. Iba't ibang workers, iba't ibang equipment, iba't ibang hamon. Kailangan mong i-adapt ang iyong approach sa realidad sa lupa. Ang mga tanong ay dumating ng mabilis pagkatapos niyan. Mahihirap na tanong, matatalinong tanong, ang uri ng hamon na nagpipilit sa akin na ipagdanggol ang aking philosophy na may specifics at examples. Sa katapusan ng oras, ako ay pagod ngunit excited. Tumango si James ng aprubahan. Ang iyong unang assignment ay ang Laguna Facility. Sila ay nawawalan ng 200,000 bawat buwan. At ang client ay gustong isara sila. Mayroon kang 70 araw upang ibalik ito o i-recommend ang pagsara. Si Victoria ay sasama sa iyo bilang lead analyst. 70 araw. 200,000 bawat buwan sa losses. Lahat. Nakasakay sa aking unang proyekto sa kumpanyang ito. Kailan tayo alis? Tanong ko. Bukas umaga, 6 ang flight. Ngayong gabi, tinawag ko si Emilia upang mag-good night. Pupunta ako sa Laguna sandali, sweetheart. Ngunit babalik ako bawat weekend upang ayusin ang mga sirang bagay. Eksakto. Proud ako sa iyo, Daddy. Ang 4 na salitang iyon ay nangangahulugan ng higit pa sa alinmang sweldo, alinmang title, alinmang validation mula kay James Alonzo. Ang aking anak ay proud sa akin. Iyan ang mahalaga. Ang Laguna facility ay mas masama kaysa sa inaasahan ko. Luma na equipment, demoralized workers, management na nag-check out buwan na ang nakalipas. Ngunit ito ay eksakto kung ano ang aking training. Si Victoria at ako ay gumugol ng 3 araw na makinig lamang. Nag-usa sa line workers, maintenance crew, floor supervisors. Lahat ay may ideya tungkol sa mali. Karamihan ay may suhestyon kung paano ayusin. Bakit walang nag-implement ng mga solusyon na ito? Tanong ni Victoria sa isa sa senior workers. Dahil walang nagtanong sa amin, ang mga konsultant bago kayo ay pumunta ay tumingin sa paligid sa loob ng 2 araw. Sumulat ng report at umalis.
Hindi sila kailanman nag-usap sa amin. Iyan ay naging aming approach. Bawat umaga, kami ay magtatrabaho sa floor mismo. Natututo ang equipment, naunawaan ang workflow, nararanasan ang mga problema firsthand. Bawat gabi, kami ay magkukumpil ng notes at magde-develop ng solutions batay sa sinabi ng mga workers. Pagkatapos ng 30 araw, pinutol namin ang losses sa 120,000 bawat buwan. Pagkatapos ng 60 araw, kami ay break-even. Pagkatapos ng 70 araw, ang facility ay kumikita sa unang pagkakataon sa 3 taon. Lumipad si James para sa final review. Lumakad siya sa floor, nag-usap sa payhong workers na ini-interview namin ni Victoria sa day 1, at suriin ang aming implementation reports. Teodoro, sabi niya habang kami ay nakatayo sa parking lot na pinapanood ang evening shift na dumating. Ito ay eksakto kung ano ang alam kong kaya mo. Ito ay team effort. Si Victoria ay instrumental. Siya ay. Ngunit ikaw ang nag-lead. Ikaw ang gumawa ng desisyon. Kinita mo ang kanilang tiwala. Iyan ang leadership. 6 buwan sa aking bagong trabaho. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Benito Cruz. Siya ay nagpapatakbo ng aking lumang division sa Peña Industries sa loob ng 5 buwan. Teodoro, ito si Benito. Kailangan ko ang iyong payo. Tungkol sa ano? Lahat. Ang Cavite facility ay nabibigo muli. Ang kahusayan sa produksyon ay bumagsak ng 22% mula nang umalis ka. Sinubukan kong i-implement ang bagong systems. Ngunit walang gumagana. Halos tumawa ako. Halos. Benito, nag-usap ka ba sa mga floor workers? Tinanong mo ba sila kung ano ang nagbago? Ibig sabihin, nagpadala ako ng survey. Isang survey. Aktual ba na pumunta ka doon? Tumayo sa floor. Nag-usap sa mga tao ng harap-harapan. Katahimikan. Pagkatapos sinabi ni Ricardo na ikaw ay old-fashioned. Na ang surveys at data analytics ay mas efficient. Si Ricardo ay mali tungkol sa maraming bagay. Ang data ay hindi nagsasabi sa iyo tungkol sa foreman na ang asawa ay bagong may cancer. O ang machine na gumagawa ng kakaibang ingay bago ito masira. O ang shortcut na alam ng lahat ngunit hindi sa manual. Kailangan mong naroroon, Benito. Kailangan mong magmalasakit sa mga tao, hindi lamang sa mga numero. Tutulungan mo ba ako? Hindi, ngunit bibigyan kita ng parehong payo na ibinigay sa akin ng aking ama nang nagsisimula ako. Ang mga taong gumagawa ng trabaho ay alam higit pa sa iyo. Makinig sa kanila. Ibinaba ko at nararamdaman ang isang bagay na hindi inaasahan. Hindi satisfaction, hindi vindication. Kalungkutan lamang para sa kung ano ang naging Peña Industries na walang sinumang aktwal na naunawaan kung paano patakbuhin ito. 1 taon tagatapos umalis sa Peña. Ako ay na-promote sa Executive Vice President sa Alonzo Manufacturing Solutions. Nag-o-oversee ako ng 47 facility, nag-manage ng 200 employee, at nagbaliktad ng 9 na nabibigong operations. Si Emilia ay gumugol ng bawat weekend sa aking bagong bahay. Si Divina ay nagpakasal muli sa ilang corporate lawyer na nagtatrabaho ng mas mahabang oras kaysa sa dati kong ginagawa. Mukha siyang masaya, at ako ay tunay na natutuwa para sa kanya. Ang kumpanya ni Ricardo, Peña, ay nagsimulang mawalan ng major contracts. Ang mga client ay hindi masaya sa pagbaba ng quality. Si Benito Cruz ay nag-quit pagkatapos ng 8 buwan. Burned out at sira ng trabaho na hindi siya handa. Hindi ko nararamdaman na mabuti tungkol dito. Nararamdaman ko lamang na mapalad na nakahanap ako ng mga taong pinahahalagahan kung ano ang dala ko sa mesa. Ang tawag ay dumating sa isang Martes hapon. Pumasok si Victoria sa aking opisina na may phone out. Kailangan mong makita ito. Ito ay news article. Peña Industries nag-file para sa bankruptcy protection. Umupo ako ng dahan-dahan na nagbabasa ng details. 3 taon ng pagbaba ng revenue, nabigong modernization efforts, pagkawala ng major clients. Si Ricardo Peña ay nagre-resign bilang CEO. Paano mo nararamdaman? Tanong ni Victoria. Pagod. Malungkot. Ang kumpanyang iyon ay nag-employ ng 300 tao. Mawawalan sila ng trabaho dahil si Ricardo ay masyadong mapagmataas na kinikilala kung ano ang meron siya. Pwede mong bilhin ito. Tumingala ako sa kanya. Ano? Si tatay ay nagpapatakbo na ng mga numero. Ang Peña Industries ay maaring mabili para sa siguro 15 milyon. Iyan ay wala para sa aming portfolio. Pwede mong patakbuhin ito. Ayusin ito. Iligtas ang mga trabahong iyon. Ang ideya ay baliw at perpekto sa parehong oras. Gagawin ba talaga iyan ni James? Gagawin niya kung gusto niya ito bilang paraan ng pagpapakita kay Ricardo, Peña kung ano ang nangyayari kapag itinapon mo ang mahahalagang tao.
Naisip ko ang 300 workers na iyon, mga taong nagtrabaho ko sa loob ng 13 taon, mga kaibigan, kasamahan, mga taong may pamilya at mortgage at buhay na malapit ng masira. I-set up ang meeting. 3 linggo mamaya, lumakad ako sa opisina ni Ricardo Peña bilang bagong C ng Peña Industries. Ang gusali ay pareho. Ang furniture ay pareho. Ngunit lahat ng iba ay iba. Si Ricardo ay naroroon pa rin na naglilinis ng kanyang personal items. Tumingala siya nang pumasok ako, at isang bagay sa kanyang ekspresyon ay gumuho. Teodoro, Ricardo, ikaw ay narito upang magloat. Hindi. Ako ay narito upang iligtas ang trabaho ng 300 tao na hindi deserve na magdusa dahil gumawa ka ng masamang desisyon. Umupo siya sa kanyang chair. Mali ako tungkol sa iyo. Ikaw ay. Ngunit hindi iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Ako ay narito dahil ang kumpanyang ito ay may halaga pa rin. Ang mga workers ay may skill pa rin. Ang mga client ay may needs pa rin. Nakalimutan mo lamang kung paano ikonekta ang mga bagay na iyon. Ano ang gagawin mo? Ayusin ko ito sa parehong paraan na inayos ko ang 9 na iba pang kumpanya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga taong aktwal na gumagawa ng trabaho. Tumango si Ricardo ng dahan-dahan. Sabi ni Divina na masaya ka na si Emilia ay nag-uusap tungkol sa iyo na parang ikaw ay ilang uri ng bayani. Hindi ako bayani. Ako ay isang lalaki lamang na sa wakas ay naintindihan na ang aking halaga ay hindi nagmumula sa opinyon ng iba tungkol sa akin. Ito ay nagmumula sa alam kong kaya ko. Tumayo siya at iniunat ang kanyang kamay. Good luck, Teodoro. Ang kumpanyang ito, deserve nito ang isang taong nagmamalasakit dito. Nag-shake hands kami at pinanood ko siyang lumakad palabas ng opisina na kanya sa loob ng 30 taon. Pagkatapos ay tinawag ko si Victoria. Tipunin ang team. May trabaho tayo. Sa susunod na 18 buwan, binago namin ng buo ang Peña Industries. Ibinabalik namin ang lumang clients na umalis sa panahon ng pagbaba. Nag-upgrade kami ng equipment at proseso. Higit sa lahat, nakikinig kami sa mga workers at ipinatupad ang kanilang mga suhestyon. Si Emilia ay 14 na ngayon. Sapat na upang maunawaan kung ano ang nangyari. Sapat na upang makita ang kanyang ama na magbuo ng isang tunay na bagay. Siya ay nagsimulang pumunta sa opisina sa weekends. Pinapanood kung paano kami nag-ooperate. Nagtatanong ng matatalinong tanong tungkol sa negosyo at leadership. Tatay, sabi niya isang Sabado hapon habang kami ay nagre-review ng production reports. Bakit sa tingin mo hindi magawa ni Lolo Ricardo ang ginagawa mo? Dahil nagmana siya ng kumpanya. Hindi niya kailanman kailangang magbuo ng anuman mismo. Hindi niya natutunan na ang respect ay kinikita, hindi ibinibigay. Galit ka ba sa kanya? Hindi. Naawa ako sa kanya. Mayroon siyang isang bagay na mahalaga at hindi ito kinilala hanggang nawala. Iyan ay totoo para sa kumpanya at para sa akin. Kumatok si Victoria sa pinto ng aking opisina. Family meeting. Gusto ni tatay ang lahat. Sa Alonzo Manufacturing Solutions Headquarters, tinipon ni James ang buong executive team, kabilang ako, ang kanyang pinakabagong partner sa pinalawak na negosyo. Nagkaroon kami ng record year. Anunsyo ni James. Revenue up 40%, 12 successful turnarounds, at ang acquisition ng Peña Industries ay nagbukas ng mga pinto na hindi namin inakala na posible. Tiningnan niya ako ng direkta. Teodoro, lumampas ka sa bawat inaasahan. Kinuha mo ang Boss Terminal breakdown at ginawa itong catalyst para sa pagbabago, hindi lamang ng iyong buhay, kundi maraming kumpanya at libu-libong buhay. May tulong ako. Sabi ko nakita ako ni Victoria. Binigyan mo ako ng chance. Ang mga team ay ginawa ang aktwal na trabaho. Ngunit ikaw ang nag-lead sa kanila. Iyan ang mahalaga. Pagkatapos ng meeting, hinila ako ni James sa gilid. Ako ay magre-retire sa 2 taon. Si Victoria ay kukuha bilang C. Ngunit gusto kita bilang president at C. Ikaw ay magpapatakbo ng operation side ng buo. James, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sabihin at tandaan na ang lalaki na nagsabi sa iyo na ikaw ay masyadong matanda at hindi ka pakipakinabang ay takot lamang sa isang taong aktwal na alam kung paano gawin ang trabaho. Tinanggap ko, syempre. At habang nag-drive ako pauwi ngayong gabi, naisip ko ang sandaling iyon sa bus terminal nang mukhang nawala ang lahat at isang estranghero na may mabait na mata ay nagtanong kung okay ako. Minsan ang pagiging sira ay ang tanging paraan upang matuklasan kung ano ang tunay mong gawa. Minsan ang mga taong itinapon ka ay gumagawa lamang ng espasyo para sa mga taong makikilala ang iyong halaga. At minsan ang pinakamahusay na revenge ay hindi revenge sa lahat. Ito ay simpleng mabuhay na mabuti, magbuo ng isang tunay na bagay,
at ipakita sa mga taong nag-underestimate sa iyo kung ano eksakto ang nawala nila. Ang aking pangalan ay Teodoro Hidalgo. Ako ay 50 taong gulang. Ako ay ang President at CEO ng Alonzo Manufacturing Solutions at ang CEO ng Peña Industries. Ako ay ama sa isang incredible na anak na mas matalino na kaysa sa kailanman ako. At 3 taon na ang nakalipas. Ako ay nakaupo sa bus terminal na iniisip na tapos na ang aking buhay ng ito ay talagang nagsisimula lamang. Kung nakikita mo ang halaga sa kwentong ito, kung ito ay nagpapaalala sa iyo na ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng mga taong nabigo na makita ito, pakishare ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa isang panahon na ang pagkawala ng lahat ay humantong sa paghanap ng isang bagay na mas mabuti. At subscribe sa channel na ito para sa mas maraming kwento tungkol sa ordinaryong mga tao na natutuklasan ang extraordinary truths kapag tumanggi sila na tanggapin ang definisyon ng iba tungkol sa kanilang halaga. Dahil lahat ay may isang bagay na mahalaga na inaalok. Minsan ito ay nangangailangan lamang ng pagiging itinapon upang mapagtanto ito. At minsan ang pinakamahusay na bagay na maaaring mangyari ay ang pagkakaroon ng isang taong makita ang iyong halaga kapag halos hindi mo na ito nakikita sa iyong sarili. Salamat sa panonood at tandaan, ikaw ay hindi kailanman masyadong matanda, hindi kailanman masyadong sira, at hindi kailanman masyadong malayo upang magsimula muli at magbuo ng isang bagay na mas mabuti kaysa sa nawala mo.